Hello mga kamata, alam nyo ba na ang stress or depression is nakakabulag? Okay, dahil yung central serous retinopathy is ang cause na isang pinaka-cause niyan is yung stress and depression. So, pag sobrang stress kayo, ito yung cause na napaglalabo ng mata or pwede kayong mabulag kung hindi nyo makompensate yung pagiging stress nyo. So, yung central serous retinopathy, yan yung pagkakaroon ng tubig sa ilalim ng retina. Usually dito sa central retina, so ilalim yan nagkakaroon ng edema o yung pagtutubig dahil dun sa stress. Yan yung pinaka main causes ng central serous retinopathy. And then, ano po yung unang-unang iniiwasan or nagpapalala dito sa central serous retinopathy? Unang-una is yung steroids, no? Mapa-inject man to, oral o kaya pinapatak is lalong pwedeng lumala yung central serous retinopathy nyo. And then second, yung mga nagpupuyat or yung may mga insomnia. And then third one, yung mga may sleep apnea, yung nahihirapan huminga sa pagtulog, usually yung mga umihili. And then meron din autoimmune diseases, no? Yung ina-atake niya yung tissues ng body mo. So pwedeng lumala yung central serous retinopathy. And meron ding bacteria, yung Helicobacter pylori, siya yung bacteria na nakaka-damage dun sa stomach, no? Pwede ring lumala yung central serous retinopathy nyo pag nagkaroon kayo ng bacteria na yan. And then, of course, the high blood, no? Yung blood pressure. So, kung mataas yung PP nyo, pwede ring mag-cause ng paglala dyan sa CSR. Okay, ano-ano ang mga nararamdaman or yung nakikita ng merong central serous retinopathy? Ang central serous retinopathy, pag nagkaroon kayo nito, dahil nga nagkakaroon siya ng pagtutubig sa ilalim ng retina, sa center, lumalabo din yung gitna. No? Nagkakaroon siya ng central scotoma and possible na mabulag kayo ng temporary or permanent. Okay, yung iba naman naka-experience kayo ng severe glare, no? Sobrang pagsilaw, yung mga lines is parang nagwi-wave, gumagalaw, and then nagkakaroon din ng headache. So marami may experience na merong ganyang kaso. Yung tanong ni Sir Boss, paano gumagaling yung central serous retinopathy? Okay, may iba na 1 month to 2 months tumatagal yung edema or pagtutubig dyan. Pero kahit hindi nila ginagamot is gumagaling. No, kinocompensate lang nila or nalalabanan nila yung stress nila, nagiging okay naman. But pag meron kayong ganyan, meron kayong CSR, is dapat hindi kayo makampante na mawawala lang siya ng 1 month to 2 months. Dapat is a regular check-up para makita yung retina nyo kung dumadami yung tubig or hindi nababawasan. Kasi pag nakita ng ophthalmologist na dumadami yung pagtutubig na yan, is binabawasan yan sa pamamagitan ng laser. Okay? Pero ang pinaka-effective dyan is yung photodynamic therapy, ng kakaibang laser na ginagamit dyan. And meron din binibigay ang ophthalmologist dyan na oral medication para tunawin yung pagtutubig. No? And then of course, compensate and labanan ang stress. So dahil alam na nga natin na stress or depression is nakakabulag din, ang mapapayo ko is kung lahat naman tayo is nagkakaroon ng problem, no? Hindi may iwasan yung stress, but dapat marunong kayong mag-manage ng problema and ng pag-stress, no? Enjoy your life, go with the flow, and of course always pray to God na yung mga problema ang darating sa inyo is malagpasan nyo. Isipin nyo lang na pagsubok lang to, huwag mawawalan ng pag-asa, and then be happy always. Okay, samahan nyo ako sa mga konting kaalaman dito sa primary eye care kung paano nyo alagaan ang inyong mga mata. And then don't forget to follow and like this video and comment kung ano ang gusto nyong malaman about sa inyong mga mata. Thank you.